This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. Fatima was the first apparition site to be approved by the Catholic Church within the 20th century. What messages did Our Lady impart to the children and to the world at that time? There are 4 significant message points. First, daily duty, living chastely according to one's state in life. Second, prayer, particularly to pray the Rosary. Third, Eucharistic reparation, communions of reparation on the first 5 Saturdays. Fourth, consecration to the Immaculate Heart of Mary, along with wearing the brown scapular. Have we fulfilled the requests of the Blessed Mother? If not, shouldn't we begin now? No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Magandang araw po sa kanila mga kaibigan. Halina po kayo at kami ay samahan sa ating palatuntunan. At syempre sa mga batang naririto ang aking tanong ay, handa na ba kayo mga bata? Handa na po! Bueno Hazel, kung handa na tayo, ano ating gagawin? Magsiupo na po tayong lahat na mahusay dahil nandito na ang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging programa sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Yes! At kami po kasama dito ang mga kabataan na ito mula sa Girl Scouts of the Philippines. Kaya naman nagtungo tayo sa kanilang lugar dito sa kanilang napakagandang sprawling place, itong Helena Benitez National Program and Training Center na ating matatagpuan sa Tagaytay City! Hey! And of course, balikan natin ang kwento ni Apollonia. At biglang nabuksan ang pinto at napatingin sila. Sino ang dumating? Apollonia. Ito yung lalaking nagbalita sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Kinda. Bakit? Ano yun? Halika. May gusto akong sabihin sa'yo. Iwan mo muna ang 2 bata. Bakit? Hindi ba nila halika. At inilabas ng lalaki na yon si Apollonia. Apollonia. Ito ang ating gagawin. Naghihinala si Apollonia. Sandali lamang, Asmed. Bakit mo ako dinala dito sa labas? Kung itatatwa mo si Jesus, bibigyan ka nilang malaking bahay. Magandang bahay. Nagduda. Asmed, bahay? Hindi lang yan. Bibigyan ka nila ng maraming pera. Pera, bahay. Bibigyan ka rin nila ng bantay ng mga kawal. Itatwa mo lamang si Jesus. Sinampal ni Apollonia. Gumising ka! Nalaman mo ba kung ano sinasabi mo? Nasaktan si Asme. Bakit mo ako sinampal? Nakikita ko sa iyong mukha, Asme. Ipinagbili mo na ang iyong kaluluwa
sa mga kawal ng emperador. Hindi! Sinasabi, gumising ka, Asmed. Magtapat ka sa akin. Magsabi ka ng totoo. Nang mga panahon na yun, dumarating na ang mga kawal na nakasakay sa kanilang kabayo. Tugudog, at huminto sa harapan ng maliit na kubo ni Apollonia at napagulat siya. Bumaba ang mga kawal. At ang sabi ng pinunong kawal, tamang-tama ang dating namin, Asmed, hindi ba? Hindi na ito makikita ng mga bata. Sabi ko na nga ba, isa kang traidor. Subalit, Asmed, tatandaan mo, hindi ko kailanman itatakwil si Jesus. Nagkakagulo na naman sa plaza dahil bumaba sa kanyang palasyo ang emperador. Emperador Vicious. Iniharap nila si Apollonia, isang napakagandang matandang babae na mahaba ang puti ang buhok. Tumayo siya, nakataas ang noo. Nilapitan siya ng emperador. Ikaw pala ang matandang si Apollonia. Iisa lang ang aking tanong sa mga Kristiyano. At alam mo na ang tanong na yon, hindi ba? Magsalita ka, Apollonia, at ang aking tanong ay, itatakwil mo ba si Kristo? Ano ang sabi ni Apollonia? Nakatingala. Ako ay isang Kristiyano at nakatingin ng diretso sa mata ng emperador. At kailanman ay hindi ko itatakwil si Kristo. Nakatitiyak ka ba, Apollonia? Ginaganyan-ganyan ang buhok ni Apollonia. Na hindi mo itatakwil si Kristo. Kailanman ay hindi. Dahil alam ko na mga paghihirap ko dito sa lupa ay pansamantala lamang, subalit ang aking kaligayahan sa langit ay magpakailanman. Tumawa na naman ang nakakaasar na si Emperador Vicious. Kung ganon, Apollonia, masdan mo kung ano ang dala ng kawal. Lumapit ang kawal at may dala-dala siyang bakal na pangkuha ng baga. At sa dulo niyan ay hindi lamang baga, nagbabaga ang dulo ng pincher. Hindi matinag si Apollonia. Na mga panahon na yon, nagdadasal pa rin siya at ito ang lihim ng maraming santo. Pagdarasal. Pinagdarasal niya ang mga tao sa kanyang paligid at pinagdarasal niya ang lahat ng Kristiyano. Higit sa lahat, pinagdarasal niya ang emperador. Naramdaman niya na parang may nasusunog na buhok at nakita niya ginaganon yung nagbabagang pangkuha ng baga at nasunog ang kanyang buhok. Nagulantang siya. Nakita ang pagkatakot sa mukha ni Apollonia at noon din hindi niya napansin, hinampas ang kanyang panga at tumawa dito at sumabog ang kanyang mga ngipin, bumagsak doon sa lupa. Hindi dumugo bigla at isa pang hampas sa kabila, sumabog ang lahat ng kanyang ngipin. At sa isang sandali pa, naramdaman ni Apollonia ang sakit. Apollonia, sa huling pagkakataon, isusuko mo na ba ang iyong pananampalataya? Ano kaya ang sagot ni Apollonia? The family that prays together stays together.